hindi matatawaran. No? Kahapon, pinaabot ko kay Congressman Toby Chanco, yung aming campaign manager, ang akin, on behalf of the other candidates, at least sa akin, sabi ko, pakiabot lang yung puso pasasalamat kasi I've never experienced, I've never seen or experienced yung suporta na ginawa o ginagawa ni Pangulong Marcos sa slate ng alyansa. Now, imagine risking his own security, no? Dumadalo, even open areas, nandun siya, vulnerable yung kanyang physical security, pero nandun pa rin siya. And he stayed with us all the way, from start to finish. When we started in Lawag, last February 11, nandyan siya. Hanggang mamaya, sa meeting de avance na huli o pagtatapos ng aming rally, yung sama-samang rally, nandyan pa rin siya. So, sinabi ko kay Congressman Toby kagabi, o kahapon, magkausap kami, alam mo, tuwing maalala ko yung supportang binigay sa amin ng Pangulong Marcos, kinikilabutan ako. I'm having goosebumps. Because talagang totohanan at talagang unequivocal yung kanyang suporta sa slate. Una-una kaming 12 una, no? Hindi kami nagpresenta eh. Talagang pinili nila na kami masama doon sa slate. Yan ang isang masasabi ko. So, the mere fact na pinili kami at kinakampanya kami, napakalaking bagay para sa amin. Yung Pangulo mismo ang ikang kasama namin sa mga rallies. Kasi tingnan nyo lang yung resulta sa mga surveys. Majority noon, 1 to 8, 1 to 9, 1 to 10 pa. Pasok na karamihan yung member ng alyansa. So what does it tell you? Sabihin, magaling yung kampanya ng Pangulo because majority ng kanyang nasa line-up ay pasok doon sa alyansa, dito sa pinipili ng mga tao. Ibig sabihin, tama lang yung kanyang pinili. Sa totoo lang, isa-isa nga kami kinausap, kaya ako kinausap niya. Ano ba ang pwede ka bang sumama sa amin, magdali yung mga kasama natin, ang mga experience, things like that. So, ibig sabihin, it was a very, very big factor yung Pangulo na kasama mo sa pangangampanya. Kaya kung hindi siguro, ewan ko, kumakakuha na limang kandidato makapasok. Pero ngayon, so far, 9, 10 candidates, depending kung anong survey group titignan mo. Pero majority puro alyansa. Tapos na ang campaign season at ilang araw na lang, botohan na. Maraming usaping tinalakay at napakinggan ng mga plataforma ng ating mga kandidato sa alyansa. Narinig natin ang kanilang mga advokasya, mungkahi at plano para mapaginhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Ngayon, higit pa, ay kailangan natin na kanilang tulong para mapabilis at mapadali ang pagsasabuhay ng mga hinahangad natin. Masaya naman ako na talagang kinikilatis ng mga kababayan natin, ng ating mga kandidato. At ako naman ay buong kumpiyansa sa kakayahan nilang bilang mambabatas. Pero binabasa namin ang mga komento at katanungan ng mga ibang netizen. At magandang katanungan talaga itong mga ito dahil ito naman ay ang nasa isip ng ating mga botante. Kaya nagsama ako ngayon ng ating senatorial candidate na tutulong sa atin na sagutin ang mga katanungan ninyo. Andito si Attorney Ben-Hur Abalos. Magandang araw po, mahal na Pangulo. At isang interesting na fact dito is that, mahal na Pangulo, dati ba kayo tiga-loob o tiga-labas? Dati ba kayo tiga-Mandaluyong? Ang katotohanan, nung bata kami, yung bahay namin sa San Juan, ang address namin is 204 Ortega Street, Mandaluyong, Rizal. Kaya nung lumalaki ako, laki ako ng Mandaluyong. Ngayon, ang tanong, ano yung tiga-loob o tiga-labas? Meron pang deeper meaning yan dahil ang mental hospital ay nasa Mandaluyong. Kaya sinasabi, tiga-mental ka ba o hindi? Well, wala na yung stigma na yun dahil ilang, isipin nyo naman, Mr. President, ilang laki ng mental. Meron kaming Boys Town, welfare bill. Tapos meron pa kaming kulungan, correctional. Meron pa kaming tinatawag na wakwak. At meron pa kaming ADV. So at tuloy na Mandaluyong, napakaliit lang po namin at puro talahiban. Pero nangarap kami, hindi na po ngayon kami tiga-loob, tiga-labas, Tiger City na po kami. Nasa loob, payag na kami. Yan. What is your immediate plan to lower the cost of living for ordinary Filipinos struggling with the high inflation
especially food and utilities. Well, hindi na high ang inflation natin. Isa na sa pinakamababa sa buong mundo. We improve our supply lines. We improve all the things that we have to do. Nakikita natin dahan-dahan, may effect talaga. Sa local na, alam niyo yan kung paano gagawin yan. Ang sa akin ay napababa natin ang kuryente. Malaking bagay sa atin to. Papasok ang mga negosyo, papasok ang trabaho, at giginhawa ang kabuhayan ng bawat Pilipino. At saka isa pa ho, maganda ibinabati ko ang ating Pangulo dahil alam niyo ang renewable energy sa ibang bansa ay 51% sa mga Nordic countries. Kaya isa sa dahilan to kung bakit bumababa. Nung araw, medyo hindi ganun kataas, ngayon po tumataas na. Sa bandang 23% na tayo. 23%. Yeah. Dahan-dahan umakyat din. Opo. Ang susunod na tanong, usapang traffic naman tayo at road safety. May mga insidente tayo nitong mga nakaraang araw na talagang nakakalungkot at marami dito ay masusolusyon lamang ng isang bagay, disiplina. Ano ang pananaw ninyo sa pag-aayos ng traffic natin? Kulang ba tayo sa pulisiya? Up to date ba ang mga batas natin? Paano tayo makakatulong? Para sa akin, sa malalaking lungsod, isa lang ang solusyon dyan, public transport. Maraming tren, maraming bus, maraming masasakyan ng mga ating mga manggagawa para makapunta sa trabaho at makauwi. Para hindi na nila kailangan dalhin ang kanilang sasakyan. Punot dulo niyan is public transport. Pakinggan natin yung MMDA chairman at naalalaman niya kung ano ba talaga yung mga nagiging problema sa traffic. Alam niyo, tama po ang ating mahal na Pangulo. No? Naging MMDA chairman ako. Mas gumawa tayo ng marami pang kalye, gumawa tayo ng mga tulay. Dumadami din po ang kotse. So ang solusyon talaga dito ay mass transport. Itong ginagawang LRT, MRT, itong mga subway. No? At mapalan nga tayo ngayon from Valenzuela, malapit na, papuntang airport, no, Mr. President. At hindi lamang yun, siguro yung mga reclamation area natin, kamukha ng ginawa dito sa Pasay. Kung ito yung nagkaroon ng reclamation area at pinasok na rito ang plano ng train from the port. Ngayon po, ang Rojas Boulevard, ang daming cargo truck sa gabi. Sumasakit ang ulo natin. Pero anyway, reclamation naman yan. Baka pwedeng maihabol na magkaroon sila ng plano rin, magkaroon ng train going to the south. Malaking tulong din ito. No? Kahit na hindi na-reclaim, pwede gawin sa tulay. Yes. Tama. Ang tulay. Tama po kayo. Pwede yun, pwedeng ihabol yun. Yes. Magandang idea yun, ha? Yes, sir. Yes, sir. Sige. At, di ba, yung plano ninyo sa Mindanao, sa Visayas, train system ang Yan gawin ang maganda natin. sa tren, eh. At saka kung nadamo sa tubig, wala tayong right of way na problema. Maganda yun. Opo. Baka pwede natin gawin na. Kung kayo ay pinagsama-sama para ayusin ang isang malaking national problem, ano yung problemang pipiliin ninyo at ano yung gagawin ninyo para maayos na? Para sa akin, ito yung sinabi ko mula pa sa simula. Unang-unang interview ko pa lang bilang Pangulo. Tinanong sa akin, ano yung pangarap ko? Ang sagot ko ay sana wala nang gutom na Pilipino. Kaya ginagawa natin lahat, food supply, yung mga nutrition, yung mga tulong. Nung dati kasi tinanong din ako dyan eh. Ang sabi ko noon, ang tunay na batayan ng yaman ng isang bansa ay kung kaano niya na itaas ang antas ng pamumuhay ng kanya sinasakupan, the quality of life. So tama si Pangulo, i-tackle first yung kahirapan, and then yung quality of life ng bawat Pilipino. Tama ang sweldo mo, tama ang makakain mo, makakapag-ubahay ka ba ng upa, makapangarap na isang Pilipino na magkaroon ng pabahay, na mura, etc. No? Yung standards of living. May desisyon ka ba na ginawa na alam mong hindi makakatulong sa karir mo pero tama para sa bayan? Ako marami-rami. Ako rin po. Ang naging experience ko, kahit na sa umpisa, hindi naunawaan yung ginawa mo. Sabi mali yung ginawa mo, hindi tama, marami kang sinagasaan, marami kang sinaktan. Pero talaga may ganun ang paniniwala mo. Sa umpisa, sabihin, masama sa karir ko ito dahil nagagalit yung tao sa akin. Pero pag tumagal at maipakita mo na iyong ginawa, maganda naman ang naging resulta, okay na rin yun. So, in the end, pag may pasensya ka ng konti, hindi naman masama sa karir mo dahil makikita naman ng tao. Kahit na magkamali ka makikita naman ng tao. Hindi naman niya ginawa ito para saktan tayo, para magnakaw ng pera, para patayin yung kalaban niya sa politika. Hindi naman niya ginawa yan para doon. Pero ginawa niya kasi talaga naintindihan kahit inaway na natin. Ginawa pa rin niya. Tapos pakikita, sana naman, pag may desisyon kang ganun, sana naman
ang maging resulta ay maging tama at maganda. Tama po si Pangulo. Ako po'y naranasan ko yan na Pangulo. Ako'y mayor nung araw at yung aming sementeryo ay talagang wala na kami malibingan. So binubutas na lamang yung mga nicho at nilalabas yung mga buto. At yung mga butong nakuha po ay 5,000 nakalagay sa isang bodega. Ang masaklap, nakasako pa at naka-plastic bag lang yung mga buto. So ang sabi ko sarili nun, kung kagalawin ko ito, apektado ako sa eleksyon. Alam niyo, ang politika sa atin, 3 taon lang di ba? Pwede kong pumikit na lang. Pero sabi ko, hindi pwede. Dapat may dignidad. So sinugal ko po ang aking pagka-mayor. Giniba ko po lahat yan. In 1 year, ayun, nagkaroon ako isang garden. We called it Garden of Life, no? At meron po kaming nicho na 5 years at ang susi po ito, mahal na Pangulo, isang columbarium na pataas. Oo. It used to be good po for 300 bodies. It's now good to about 1,000 plus bodies. Tama po si Pangulo, yung output mo dapat tatangkilikin ng tao. Ito, para sa ito. Opo. Ano ang isang bagay sa local government na dapat tuluyang nawala? At handa ka bang ilaban ito sa Senado? Of course, we're talking about corruption in government. No? Nangyayari po yan. At para talagang mawala yan, for me, it's digitalization. Talagang let's avoid yung mga face-to-face na, digital na. At nung panahon nyo po, mahal na Pangulo, nasimulan na po ito ng DICT, ng DILG at ng ARTA, yung Anti-Red Tape Authority. No? Yung tatlong po yun, umiikot at nagbibigay. Kasi po sana dumating ang panahon sa atin na lahat ng pamahalaan ay talagang pagbayad mo cellphone na lang. No? Lahat, wala nang mangungumusyon, wala na sa gitna. At yun ang pinapangarap ko po na kaya ng mga magawa po. At siguro mabibigyan natin ng konti ano ito sa batas sa Senado para masyado tumibay po ito. Kaya ang ginawa natin ngayon, ang procurement, yung pagbili ng mga local government, meron tayong ginawa na shop, na app, na lahat ng produkto, tractor, desk, toner, lahat ng ginagamit sa opisina, doon bibili ngayon ang ating mga LGU. Nakandun, nakapost, doon sa internet, kitang-kita mo, nandun yung presyo. Kaya hindi na pwede palitan yon dahil alam ng lahat na yung presyo yan. So, mababawasan natin yung sa... At sa ganitong parang digitalization na ang magiging magandang sagot dyan. Para sa akin, paano mo harapin ang mga miyembro ng coalition o pamilya na humahadlang sa reforma o lumalabag sa batas? Well, yung humahadlang sa reforma, dalawang klase ang tingin ko dyan, dalawang klase yan. Meron yung na talagang kanilang paniwala na hindi tama ang pulisya. Yun ay dapat kausapin. Kailangan natin makipag-usap sa kanila dahil sasabihin, paliwanag mo yung side mo. Malay mo, tama sila, mali ka. May matutunan ka. Ako gustong-gusto ko nakikinig sa mga kritika ko eh. Kasi iniisip ko, baka isa dyan, ay mahirap pakinggan ko minsan. Baka may isa dyan, nangyayari. Mayroon dyan kritika mo, tama eh. Dapat makinig ka rin eh. So, ako, kung talagang hindi sa paniniwala nila yung polisiya ng pamahalaan, kausapin natin sila. Baka nga mayroong mas magandang polisiya na pwedeng gawin. Yung isang klase naman, lahat na lang ng gawin mo, kinakalaban ka lang dahil sa politika. Basta kontra sila sa'yo, lahat ng gawin mo, mali. So yun, wala ka na magagawa doon. Subukan mo magpaliwanag, pero hindi ko na masyadong inaasahan na magbabagong isip. Yung mga lumalabag sa batas, ano gagawin natin? Lumalabag ka sa batas eh. Kailangan may pananagutan ka. Kaya kung maglabag ka sa batas, usually, kadalasan, merong biktima yan. So, kailangan may pananagutan ka. Titiyakin namin na may katarungan ang lipunan. Napaka-importante yan. Kasi pagka wala niyan, hindi natin may patakbo ang lahat ng nais gawin. Kung superhero ang alyansa, ano ang mga superpower ng bawat isa? Paano sila magtutulong-tulungan? Para hindi ko na isa-isahin itong mga ito, masasabi ko, sa record nila, sa kanilang nagawa na at sa kanilang nais gawin, maliwanag na ang superpower ng lahat ng kandidato ng alyansa ay ang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Kaya po namin kinuha yan dahil talagang totoo, tapat
ang kanilang pagmamahal. Hindi po pampolitika yung kanilang ginawa. Lahat po sa kanila, ay kung ninanais nila, hindi na sila pumasok sa politika, hindi na sila pumasok sa public service. Hindi po madali ang pinasukan nila. Lahat po sila ay nagsakripisyo para makapagserbisyo lang sa taong bayan. Yan ang superpower ng alyansa. Ang alyansa para sa bagong Pilipinas ay nandito para bigyang buhay ang mithiin ng bawat Pilipino. Andito po sila para siguruhin na sama-sama tayo tungo sa bagong Pilipinas. Sa 12 po ng Mayo, alyansa po all the way.